We are now in Amang Rodriguez Memorial Medical Center sa Marikina. Tayo ay magpapabuwan ating blood examination. Blood examinations pala. Marami. We are now here in Amang Rodriguez Memorial Medical Center sa Marikina. Tayo ay exam na ating mga dugo, ultrasound. Abangan natin, pati urinalysis. Marami kukuhain sa akin. Kaya importante yan, executive check-up every year, lalo na pag 4th and above. Kumusta buhay? Kaya natin yung technician. So, ito yung blood donors room. Likod ko. Laki din dito. Huwag kong isara. Thank you. Pag ikaw ay 50 years old, 40 years old, kahit na mas bata pa sa 40 years old, kailangan kung may time ka, make it a point na nakapunta ka sa doktor kahit wala kang sakit. Kasi minsan meron tayong sakit na hindi pala nararamdaman, hindi mo nakikita, wala kang signs and symptoms. Ibig sabihin ng sign, wala nakikita. Symptoms, wala kang nararamdaman. Ang doktor ang tutulong sa iyo kung paano ka magkaroon ng mga examination procedures. Sila ang magbibigay ng mga requests kung ano yung tamang mga procedures na pwedeng gawin sa dugo mo, sa baga mo, sa urine, kung kailangan ba ng ultrasound, kailangan ba ng tumor markers. Alam mo kasi ang tumor markers, ito yung mga chemical sa dugo na tumataas kapag ikaw ay may cancer sa katawan. Meron tayong tinatawag na mammography screening. 35 years old and above, kailangan na mammography ka na at least once. 40 years old up to 50 every 2 years. And 50 years old and above every year. Ito ay examination sa suso para malaman kung meron kang mga suspicious lesions na kailangan tanggalin or i-biopsy. Sa lalaki naman, prostate at the age of 50, lumalaki talaga yan. Kailangan meron ka ng examination sa dugo na prostate specific antigen. Ito yung tumataas kapag ikaw ay may prostate cancer. Mas maganda nga magkaroon ng examinasyon na tinatawag namin ay, ang tawag namin ay rectal exam. Yung puwet mo, papasukan ng daliri ng doktor para malaman kung matigas o malaki ang yung prostate gland. Para sa lalaki lang ito. At very important din ito, colonoscopy, yung pagsilip sa puwet. At the age of 50, at least every 7 to 10 years colonoscopy para makita kung meron kang mga precancerous polyps o kung may cancer ka at maagapan. Alam na kasi, ang cancer ito ay mabaksik. Kaya dapat as early as stage 0, meron tayong cancer na stage 0, makuha agad yung bukol para hindi na agad kumalat. Pag stage 4 kasi kalat na yan. Pag ang cancer ay stage 4, palliative treatment ang tawag. Ito yung improving the quality of life. Kung stage 0 up to 3, ito naman yung may pag-asang gumaling for treatment. Kasi ang gusto natin, kung magkakakanser man ang tao at maagapan, may screen ng maaga, yung kanilang lifespan, survival, better. Alam niyo naman kasi ang staging, ito ay connected sa survival. Stage 1, stage 2, maganda yan. Stage 3, pwede naman. Pero ang stage 4, alam naman natin, pag stage 4, nakalat na. Kaya, pag nagkaroon ka ng mataas na stage, mas mahirap para sa katawan, mas magastos, mas maraming treatments. Kaya, alagaan natin yung katawan natin. Importante makuha yung blood examination mo, katulad ng CBC, baka mamaya may anemia ka na o kaya meron kang cancer sa dugo, makikita yan sa pagkuha ng mga blood examinations. Tingnan mo rin ang
blood sugar kung mataas. Kasi ang blood sugar, maraming komplikasyon. Pag mataas, may diabetes ka, katulad ng kidney problem, mga atherosclerosis, yung mga blood vessels mo tumitigas dahil sa atherosclerosis, tumitigas dahil sa mataas na sugar. Hintayin lang natin. Wala pa yung ano. Ayan na. Last meal po? 11. 11. Pwede naman. 11 pa. Tagal na. At saka, ito, kukuha na ako ng dugo. Paiyakin na naman ako ng mga lab ko dito. Okay lang dok, mga ano tayo? Kasi 10 hours po at least. In-interview ako ng laboratory technician kasi tawag dito. Kaya tanong kung ano yung last meal. Kaya importante, pag kayo pupunta sa laboratories, tingnan nyo muna kung kailan dapat kayo huling kumain. At pagpakuha kayo ng urinalysis, kung ito ay morning, ito ay lalaki, medyo wala mo ng, anyway, kung hindi maiwasan, kasi ang set kasi minsan sa lalaki, pagtingin sa urinalysis may semen, semen, may sperm cell. Kaya it's up to you. Kung okay lang sa'yo makakita. Anyway, normal naman yun. Welcome to my channel. Hindi, ito mga ano, wala ba tatamaan dyan? Ayan, no? Papaiyakin ako ng mga ano, mga bata dito. Ako po kukuha. Oo nga eh. Dami, no? Kaya yan. Oo, anyway, talagang gano'n. Kasi ano yan, annual check-up eh. Yan, kukuha na ako ng dugo. Hindi ko pwedeng ipakita, pero kahit ako ay surgeon, ay no, may nakadulong ako sa likod ko. Kahit ako ay surgeon, masakit pa rin makuha ng dugo. Pero magagaling ang medtech dito kasi ano, sanay silang humanap ng vein doon sila tutusok. Itong i-off ko na itong aking ano para hindi nyo makita kung paano ako umiyak. Anyway, ayan nun kamay ko. Yun ang mga lab exams. Bye-bye. Ano muna, balikan kayo. Magaling yung kuha sa akin, hindi ako sasaktan. Magaling yung medtech na yun. Medyo mahirap akong vein ko, pero na-extract niya. Galing ang dami. Galing yung doktor yun. Hello po. After ng dugo, ultrasound of the abdomen. Libre nga pala kami pag-amang employee sa Marikina Amang Hospital. Sige, ultrasound na tayo. Ultrasound, papasok tayo. Hello. Morning. Morning. Ito yung ultrasound machine. Ba? Magka-undergo na tayo ng ultrasound of the abdomen. Higa natin dito. Tayo natin yung ating radiologist. Higa na tayo at tayo ay ultrasound na. Yung ating hindi na radiologist. Ayun yung kanyang paa. Hindi natin pwede pakita ang mukha, baka tayo sampalin. Hindi, joke lang. Yan, yung ultrasound na yung chan. Ba't ko lang yung chan? Tapos na yung ating ultrasound. Papacheck lang sa senior yung images ko para sure na bago kong maayos. Nahiga pa rin. Ito, top sa ating palinis ng ngipin, sa dentista namin sa ospital. Malinis na naman ang aking ngipin. Part of our annual routine. Malinis ng ngipin. After sa dentista, dito naman tayo sa ECG room ng ospital. Nagpa-ECG ako dahil para malaman natin kung mayroon tayong problema sa puso. Yung sa dentista, preventive cleaning para tayo mabulukan ng ngipin. That's life, kailangan lagi tayong on the go. That's the ECG machine at doon tayo humiga kanina. Tapos na. Ano machine, no? Kailangan papatingin kayo lagi.
Very good. Next stop natin, chest x-ray. Ito yung machine. Hindi pa kayo nakakita ng chest x-ray machine na yan. Diyan kayo higa. Oo, yun. Sinecheck yung pangalan ko sa computer. Okay. Okay, thank you. Ayun ang LED apron para hindi kayo tabla ng x-ray sa mga technician. Okay na? Ayan, tapos na yung ating chest x-ray. Importante yan para malaman kung maganda ba yung structure ng puso, kaya yung lung kung may infection, kung may bukol, nasa baga. Importante yan. Kaya tinapos ko na yung aking chest x-ray.